Ilang linggo nga lang matapos ang bakasyon ay eto na naman kami't magsisimula na naman. Ngayon po ay inulugsan ang ating Brigada Eskwela 2023 na may tema Bayanihan para sa matatag na paaralan para na magbrigada na tayo. Dahil nga sa brigada ay muli magsasama-sama ang mga guro at mga magulang. Alam mo ba kung ano yung bayanihan? Ha? Oo, kami noon ako, laking probinsya po ako, nakakita pa ako noon ng bahay na Kapag nagsimula na nga ang brigada, ay hudyat na iyon na malapit na magsimula ang pasukan sa paaralan. Ang brigada eskwela nga sa aming paaralan ay pinamunuan na aming butihing prinsipal na si Ginang Musonero. Taon-taong programa nga ito ng Department of Education upang pagsamahin at ipakita ang bayanihan sa pagitan ng mga magulang, mga guro, kawani ng paaralan at mga mag-aaral. At kahit nga hindi pa sulit ang pagbabakasyon ng mga guro, ay kinakailangan namin pumunta sa paaralan kapag nagsisimula na ang brigada. Alam nyo ba na kapag brigada ay lumalabas ang mga natatagong talento at mga skills sa mga guro? Akala nyo nagtuturo lang kami? Hindi nagiging karpintero kami, basurero, pintor, electrician at kung ano-ano pa. Pati nga ang mga matitikas na pulis ay nakiisa rin sa amin. Ang mga pulis nga na ito ay suki na namin dahil kapag meron kami mga okasyon na kailangan ng mga sasayaw, ayan, game na game nga silang nakikiisa sa amin. Kaya naman ang mga magulang ay tuwang-tuwa kasi tingnan nyo naman, diba? Game na game ang mga pulis at todo hataw pa. At itong mga pulis nga na jumbo hotdog ang sinayaw ay kinilig naman ng mga teachers, o diba tuwang-tuwa siya. At ang mga magulang pati si Lola, diba todo ngiti, akala mo nanonood ng shooting ni Cardo. Magkakaroon nga sana ng parade para ipakita ang pagsisimula ng brigada eskwela sa buong bansa, pero umulan kaya dito na lang kami nagprograma at hindi na nga natuloy ang pagpaparade. Isang linggo nga laging ginaganap ang brigada mula Lunes hanggang Sabado. Kaya etong mga magulang na to, laking pasalamat ko talaga, tinulungan akong maayos ang ating bagong classroom. O diba, may pakain pa yung mga yan. Baka nagtataka kayo, ilang linggo na nakalipas ang brigada pero ngayon ko lang in-upload itong video ko. Kasi naman may mga matatabilan dila. Kaya ayan, nagtampo na si Melola Meta. Hindi ba naman tayo i-promote? Kaya ako din nagtampo. Pero dahil promoted niya na tayo ulit, recommended ng ating page, ang ating profile, eto na, sisipagan ko na ulit. Super blessed nga ako sa mga dati kong parents ng batch 2020 to 2023. Kita nyo naman, isang linggo nila akong sinamahan para lang paayos ang ating bagong classroom. Kumpara sa ginamit kong classroom last year, mas malaki to ng doble. Kasi isang buong classroom na to. Yung nakaraan kasi hinati yun sa dalawa. Kaya kalahati lang, wala pa sa kalahati yung classroom ko. At masikip nga sa amin. Grabe yung paglilinis nga ang ginawa ng mga parents ko dito sa classroom na to. Kasi ba naman yung binahayan na ng anay, as in halos lahat ng buong paligid ay may makikita kang anay at hindi lang anay na buhay na buhay pa sila at gusto pang magkalat ng lagim. Marami nga din mga nakatambak dito na mga babasahin. Kaya ang ginawa ko ay pinaghati-hati ko talaga ito sa mga guro sa kinder. Kaya ayan, nabawasan yung mga tambak. At ito, kailangan ng linisin, kailangan alisin ng mga dapat at hindi na dapat para mas maluwag ang ating space, diba? At dyan sa sulok na yan, dyan ba naman namahay ang mga anay? Kita nyo? As in yan, buong paligid na yan. Second day pa lang ito ng brigada, kaya medyo talagang makalat pa. As in, super kalat na hindi mo alam kung saan ka pakakarating, saan dadaanan mo, kasi nga ang daming gamit na kailangan tanggalin. At nagmamadali na kami kasi tayo ay naniniwala sa ghost month. O diba, ang mga anay, pati saksakan, hindi man lang pinatawad. Ginawang bahay talaga, kita nyo yan. As in, talagang ang dami-dami nila, nakakadiri sila tingnan. My goodness. Kaya kailangan puksain natin at palayasin natin ang mga anay. Dapat tayo ang mamahay dito, hindi sila ang mamahay sa ating classroom. Kaya ito, napakamahal na itong pampalaya sa kanila. As in, sobrang mahal, 500 pesos.
isang bote. May gulay. At dahil maglilipat nga tayo ng ating classroom, eto nga yung aking classroom na ginamit last year. Pero bago mag-pandemic, ang buong room na to ay akin talaga. After pandemic nga, ay balik face-to-face tayo. Kaso nagkulang ang classroom sa aming eskwela. Kaya ang aking classroom ay hinati sa dalawa. At eto nga, ganito lang kaliit ang aking ginagamit na classroom noon. Pero ngayon, dahil tayo ay lilipat na, so makakagalaw na mga estudyante ko, pwede na kami mag-playtime. Ayan, meron kami meeting time, pwede na silang upo sa sahig. At eto nga, 'di ba? After namin magpagod-pagod, after nila magpagod, ayan, lapang muna para may energy pa. At ito nga yung ginamit natin na napakamahal. Solignum. Ayun, ano ba yan? Di mo rin magbasa. At dahil wala na mga mudras, eto, ako naman ang gagawa neto. O, diba, may pa-video pa. Eklabo, charot. Ayan, so try naman natin, experience naman natin maglagay ng solignum para yung mga naninirahan dito, yung mga talagang anay na napakababait ay mapaalis natin. Kailangan natin ma-maintain ang cleanliness dito sa ating classroom na to kasi para hindi sila magsibalik dito. At lahat nga ng corner, pati yung mga daanan nila, yung marka nila ay talagang nilagyan ko para naman talagang maglayas na sila at hindi na bumalik pa. A day after tomorrow, Charlotte, kapatid ni Charis na maharot. Blessing in disguise nga itong si mami ni Yuhan at naging partner in crime ko siya for the day. Ayan, kasi kailangan ko magpunta sa mga barangay para mag home visitation, mag mapping, para madagdagan ang mga enrollment ng aming kindergarten. Kasi nga, bago magpasukan, ay kulang pa yung aming mga bata at kailangan namin mapuno ang 8 section. 8 teacher at 16 na section sa kinder. Kaya ito, nagbahay-bahay kami at nagbarabarangay. Kaya super thankful ako kay Mami Yuan kasi sinamahan niya ako, 'di ba? Ilang oras niya ako pinagtiyagaan, Charlotte. O, 'di ba? Hindi yan nagpahuli, talagang kinariri niya pagsama sa akin. At dahil nga huling destination namin ay ang kanilang barangay at eto, 'di ba? O ano kayo diyan? Ang ganda ng kanilang covered court, 'di ba? At may pa-social hall pa sila. At eto, ang kapitan ay palibing pa merienda, may patubig, ayan. At matapos ko ngang magbarangay, ay eto naman ang aking inatupag pagbalik ko sa school. Kailangan ko nang magpakabit ng kuryente at ilaw. Meron naman tayong kuryente sa electric pa natin, sa ceiling fan, at saka sa ilaw. Pero, ang problema dito, ang mga saksakan ay walang dumadaloy na kuryente. At ang mga ilaw ay pundido na. 2 ilaw na lang ang gumagana. Kaya pagbalik ko, kailangan ko makahanap ng mga good Samaritan ng mga tao. At ayan nga, sila yon. Kaya nagkaroon ng liwanag ang ating classroom. Oh, isang sayaw muna, Daddy. Alam niyo na, makikita kayo sa ano, ha? Maliwanag na kami, hindi na madidilim. Kinder po. Dito? Hindi. Sa Taguig. Ah, sa Taguig. Bakit nasa Manila kayo? Ah, nakaka-kinder. At lahat na nga ng ilaw sa aking classroom ay pinapalitan ko na para siguradong bagong-bago na lahat sila at hindi na ako mahirapan pag napundi pa sila, 'di ba? Kaya ayan, 8 electric fan. Ano ba 'yan, Charlotte? Ayan, 8 ilaw ang ikinabit nila sa aking classroom. At dahil nga masyado ako napasaya nila, ay gusto ko nang pasulit lahat. Pati yung pagkakabit ng mga curtain rod at ng ay papagawa ko na sana sa kanila. Kaya ito ay nagpunta ako sa hardware para mamili ng mga dapat kong gamitin at kailangan nila sa pagkabit ng whiteboard sa wall. Ano ba yun? Medyo napasarap nga ako sa pamimili dito. Kaya pagbalik ko dun sa classroom ko ay wala na sila. Pauwi na pala sila. Kaya wala akong choice. At eto nga kinabukasan, another set na naman ng MMDA naman. Ayan, eto talagang pinagawa
ko na lahat sa kanila. Yung pagbabarena, pagkabit ng whiteboard natin, yung ating lagayan ng curtain rod, at lahat pa, yung kuryente, ayan, kahapon ang ilaw ang kinabit ng mga MMDA, mga tagalinis, tagawalis. Ito naman ang ating mga MMDA, ayan, tumulong sa akin para magkaroon ng linya ng kuryente ang mga saksakan. Sa 2 araw na magkasunod nga, ay talagang super blessed ako. Una, naikabit ang mga ilaw para maliwanag na ang aming classroom, at ito ang pinakahuli, na paggana na ulit ang mga saksakan ng mga MMDA. O siya, bago ang lahat, ayan, sa mga hindi pa nakapag-follow, nakasubscribe sa ating YouTube channel, at sa page, at sa ating profile, palambing naman sa inyong lahat. Ayan, pasubscribe and follow na!